yung pong may hininga na nasa loob ng sanktuaryong ito, even po yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, pwede ho ba tayong sumigaw na malakas na Hallelujah! Hallelujah! Laksan pa po natin, Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap po na pag pinupuri po natin ang ating Panginoon, yung nanggagaling sa puso natin, yung totoong totoo, at may nangyayari po sa katawan po natin. Nagiging malaya po tayo kung ano man po yung na ibinibigay po ng kaaway sa atin. Amen po ba? Kaya nga po sa umagang ito, muli gusto kong batiin kayo ng maganda o pinagpalang umaga sa bawat isa't isa sa inyo. At tayo po ay hindi nagbabatian ng Happy Valentine. Kung hindi po, Blessed, Joyful Heart. Dapat po, bakit? Bakit blessed? Dahil po, nasa niya si Kristo. Nasa puso niya. Hindi pwedeng hindi siya pinagpala at hindi pwedeng hindi labis-labis ang kanyang kagalakan sa buhay niya. Yan po yung tunay na pag-ibig. Hindi po si Valentino. Yan po yung mga pagan gods po yan. Ano po? Dapat nabago na po yung kaisipan natin. Hindi po Valentine's Day. Amen po ba? Dapat si Kristo po yung nasa puso po natin. Siya yung magbibigay po ng kagalakan. Hindi, yung happiness po at saka yung joy, magkaiba po yan. Ano po? Yung joy, ito po yung kagalakan na nagmumula sa Diyos na kahit na anong nangyayari sa kapaligiran mo, nagagalak ka pa rin. Amen po ba? Kaya nga po sa buong buwan ng Pebrerong ito, atin pong sineselebrate yung paano po tayo may kagalakan sa puso po natin. Amen. Yung month ng February po, yung ating pinaka-tema, yung the power of God's love. Iba po talaga yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po ay marunong magmahal dahil ang Diyos po ang unang nagmahal po sa atin. Amen po ba? Yung pagmamahal po ng Diyos tunay. Kaya dapat yung ating pag-ibig po, yung pagmamahal po natin, dapat tunay din po. Amen po ba? Dahil yung pag-ibig dito sa mundo po, ang itinuturo niyan, kasakiman, selfishness. Pero ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, yung mga imposible, yung mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kaaway mo. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso po natin, kayang-kaya pong magawa ng isang tao yung mahalin niya, yung kaaway niya, patawarin niya yung kaaway niya. Yan po yung tunay na pag-ibig. Yan po yung kapangyarihan ng pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Noong nakaraang linggo po, ating pong tinalakay kung paano po yung God's love empowers you to overcome sin. Ang pag-ibig po talaga ng Diyos, kapag nasa sa iyo, hindi mo iisipin kung ano yung ipapahamak o kung ano yung gagawin mo masama sa iyong kapwa. Kung hindi ang lagi mong maiisip kung paano mo mapapasaya, mapiplease ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Lalong-lalo na sa mga kapwa mo. Amen po ba? Kaya ngayon pong araw na ito, linggong ito, atin pong tatalakayin naman kung paano po natin, yung pag-aralan kung paano po yung God's love empowers you to conquer fear. Kung paano po natin, kung paano po yung pag-ibig ng Diyos, yung bibigyan ka ng kapangyarihan, kalakasan, ng lakas ng loob, para yan? Para makonquer mo yung fear and timidity. Yung fear and timidity, yan po yung kapangyarihan ng kaaway na ginagamit niya po sa atin. Tingnan po ninyo. Sino po yung matagal ng mga Kristiyano dito na born again? Yung espiritu na yan, kung papansinin po ninyo, pag-aaralan po ninyo yung mga salita na yan, yan po ay hindi tao, espiritu po yung mga yan.
Bakit po tayo natatakot o nahihiya na i-share po ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin? Bakit po? Dahil yan po yung naghahari sa atin. Napansin po ninyo? Na lagi po ninyong naririnig dito sa likuran ng pulpito, o even sa mga small group po natin, sa CU po natin, na dapat ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi po natin kung ano ang ginawa ng Diyos, ng kabutihan, kung paano Kanya binago. At bakit hindi natin nagagawa? Dahil yung espiritu na yan, yung dalawang espiritu na yan, yan po yung ibinabato, yan po yung isinisiksik, yan po yung inilalagay sa atin ng kaaway. Kaya ngayon, pag-aaralan natin kung paano yung God's love empowers you to conquer fear and timidity. Amen po ba? Kaya nga naman po sa buong buwan na ito, yung pinaka-memory verse po natin, yung 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ito pong verse na ito, itong talata na ito pong nakasulat sa Bible na ito po yung naging kalakasan natin, naging memory verse po natin nung kapanahunan po ng lockdown. Natatandaan po ninyo? Na ito po yung nagbigay ng katatagan sa atin, ng kalakasan ng katapangan sa atin. Ano po ang sabi? For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Yan po yung nagbigay ng katatagan ng kalakasan. At hanggang ngayon, yan pa rin po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, hayaan po ninyo na ang banal na espiritu, buksan niya po yung mata ng inyong pangunawa, mata ng inyong puso, para po tayong lahat, even yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, maunawaan po nating lubusan kung ano ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. At dapat po, sa kasalukuyan na ito, sa sandaling ito, sa henerasyon nating ito, yung fear, yung timidity na yan, dapat po na-conquer na po natin. At sa araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid, i-desire po natin na malulupig yan sa sarili natin, yung mga espiritu na yan. At hindi na natin i-welcome yan. Para magawa po natin kung ano po ang pinagagawa ng Diyos sa atin upang i-preach po natin, i-share natin ang salita, ang pag-ibig ng Diyos kung paano niya po ipinaranas sa atin sa mga ibang tao. Amen po ba? Tayo po sa mandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong banal na presensya. Kanina lang po na kami ay umaawit. Inaawitan ka namin, damang-dama po namin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo unconditional love. Salamat po sa iyong pag-ibig in spite doon sa mga naming nagagawang pagkakasala sa inyong harapan. Hindi kami nakakasunod sa iyo, pero labis-labis pa rin ang iyong pag-ibig sa amin. Labis-labis pa rin yung biyaya mo sa amin. Kung gaano kahaba ang iyong pasensya, Panginoon Diyos. Lord, salamat po. At sa umagang ito, ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang aming mga pangunawa, ang aming mga mata, ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Dalangin ko na ang bawat salita, Panginoon, na maririnig ng bawat isa't isa ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At kung paano po namin, Panginoon, maranasan ng tunay ang iyong pag-ibig sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat. Salamat. Tago mo po ako sa inyong likuran. Lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan ng dugo. At ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay manggagaling lang sa iyo, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito at sa bahay-sambahan na ito. Ang pangalan mo lang, Jesus, ang aming itataas at wala na pong iba, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng mga kapatid namin na naririto na meron kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon. Ano man klaseng problema ito, Panginoon Diyos? Ano man klaseng pagsubok ito, Lord? Hayaan mo na maunawaan nila ang pag-ibig mo ay higit na mas malaki sa mga problemang ito.
sa mga pagsubok na ito. Kayang-kaya mong bigyan, Panginoon, ng kalunasan ito, kalutasan ito, Panginoon Diyos. Lord, sa umaga pong ito, amin namang tinutuldukan, Panginoon Diyos, ang espiritu, Panginoon, ng fear, ng timidity, sa bawat sarili po namin, Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po. At alam ko po, Panginoon Diyos, na ang bawat isa't isa sa amin na naririto sa santuaryong ito, kahit na yung mga nanonood sa kanilang mga bahay, Panginoon, pinagpala mo na, Panginoon Diyos. Sa iyo lang po namin pinagkakaloob ang aming pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 For God has not given us a spirit of fear and timidity. Yung timidity po, pag-aralan muna natin, tingnan po natin yung kahulugan ng timidity. Ang timidity po, ang sabi dyan, lack of courage or confidence. Number 2, timid people are shy, nervous, and lack courage or confidence in themselves. Number 3, you can see timid in the middle of intimidate. And to be timid is to be frightened or to fall back from something. When you intimidate, you frighten or make someone afraid. Naunawaan po ba natin? Ano po? Yung timid po, yung timidity, ito po yung lack of courage. Kaya nga po, aminin po natin at hindi, ito po yung naghahari sa atin. Bakit hindi natin maisuwalat? Hindi natin ma-share, hindi natin maibahagi, nahihiya tayo na i-share ang salita ng Diyos. Ito pa po yung isa sa mga eskema ng kaaway na naghahari sa atin. Aminin po natin at hindi. Nahihiya pa nga tayo, even sa own family na po natin. Hindi natin kaya. Bakit? Yan kasi yung naghahari pa, yung timidity. Ano pa po yung number 4? If you describe someone or something as intimidating, you mean that they are frightening and make people lose confidence. 5, intimidate implies inducing fear or a sense of inferiority into another. 6, intimidating is used to describe someone or something that is frightening and causes someone to lose confidence. Synonyms include frightening, alarming, terrifying, and menacing. Intimidated is used to describe someone who feels frightened and lacks of confidence because of a person or situation. Yung panghuli po, timidity is selfishness. Sa Tagalog po, para lalo pa po nating maunawaan, ano po ba yung timidity o yung timid? Ano po ang sabi dyan? Kimi, dungo. Ano po? Mahinang loob, mahiyain, umid. Ano po? Makatakutin. Dungo. Ano po? Kaya nga po, pag yung mga matatanda, pagka narinig po natin, o dungo ka, ka malamarine, huwag kang mahiyain. Ano po? Makamala na ka man. At marine ka. Napapansin ko lang po, kung napapansin po niyo, kapag kalokohan po ang ginagawa natin o lumalabas sa bibig po natin, napakalakas ng loob natin na magkwento, magsalita. Tama po ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, dungo. Mahiyain tayo. Bakit mo ikakahiya ang salita ng Diyos? Yung pag nagsalita ka, nagmura ka, pag maragul mo pa. Very proud ka pa kay sarili mo. Pero kay salita na ng Ginoo. Mo balo, makanano ka mamalipit. Nakukuha po ninyo? Espiritu po kasi yan. Kaya dapat, ngayong umagang ito, tuldukan na po natin yan. Amen po ba? Para yung inaasam yung pinagkaloob ng Diyos na vision sa ating punong pastor po, na 10,000 souls
magagawa po natin dahil yung spirit ng fear and timidity, wala na po sa atin. Tinuldukan na natin. Hindi na natin i-entertain. Amen. Wala na yan. Tanggalin na po natin in the mighty name of Jesus. Amen. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because, una po, fear and timidity can hinder you from doing God's will. Fear and timidity can hinder. Ang ano po, yung takot at po yung mahiyain ka. Pwede po yung hadlangan kung ano po yung pinapagawa o yung kagustuhan, kalooban ng Diyos sa buhay po ninyo. Tandaan po ninyo ano ang kalooban ng Diyos. Bakit naririto po ang bawat isa't isa sa atin? Bakit nakilala ninyo ang ating Panginoong Hesus bilang sarili ninyong tagapagligtas? At Diyos, Panginoon, ang buhay ninyo para i-share ang salita. Yan po yung number 1 na trabaho po natin. At ngayon pag-aaralan po natin, ano tawag po nito? Tingnan po natin itong kwento ng mga Israelita at yung buhay po natin habang pinag-aaralan po natin. I-analyze po natin. Ikumpara po natin. Paano ang buhay ng mga Israelita at yung buhay po natin sa kasalukuyan bilang mga mananampalataya. Hayaan po natin na balikan po ang kwento ng mga Israelita. Sino po ang nakakaalam ng kwento ng mga Israelites? Yung bansang nakikipaggera po ngayon sa katabi niya ngayon. Yan po yung mga Israelita, yan po yung mga Hudyo. Ang sabi po ng Diyos, kung babasahin po natin yan sa Numbers, chapter 13, pipili lang po tayo ng mga ilang verses kasi po mahaba ito. At ikukwento ko na lang po doon sa maikli ng pamamaraan. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Yahweh kay Moses, sabi niya, sakupin ninyo yung pangako, yung promised land. Ang sabi niya, pumili ka ng mga spy, mga tiktik, bawat tribo. Ilan po ba ang tribo ng Israel? 12. Pumili ka ng mga leader na yan. At pagkatapos, patiktikan mo itong promised land na ito. Ang sabi po ng Diyos. Kaya nga po, ano po ang ginawa ni Moses? Pumili po siya. At yung sa 12 na yon, kasama po sila Caleb at si Joshua. Si Joshua po, ang pangalan niya pa dyan ay Hosea. Pinalitan po ng Joshua. Ano po? Kaya nga, ano ang tagubilin sa kanila, yung mga espya? Ilan pong araw sila na naroroon sa loob ng promised land na yan para tiktikan ito? 40 days. Ano po? Ang tagubilin po sa kanila, pag-aralan nilang mabuti ang lupain. Tiktikan nila, pagmasdan nila. Ano pa po? Tingnan kung malakas o mahihina ang mga taong naroroon, yung mga nakatira po. Ano pa po? Kung marami o kakaunti sila. O kung yung muog nila, yung mga tirahan nila, matitibay ba? Yung lupain ba, mataba? Hindi. E noong po panahon na yon, nung pumasok po sila, doon sa promised land na yon, panahon po ng pag-aani ng ubas. Kaya doon po sa kwento, makikita ninyo, meron pong 2 tao na may bit-bit po, kumuha sila ng ubas po. Ubas po, kasising taas po natin. At malalaki po yan, kaya 2 tao po, yung buwig na sinasabi. Kaya nga po yung lugar na yon, tinawag po nilang, Eskol. Sa Hebrew po, ang ibig sabihin yan, bunch of grapes. Bunch of grapes. Kaya nga po, napakalaki yun. Ano po? Dito po, yung 10, habang nasa loob po sila, tinitiktikan po nila yung lupang pangako. Ano po ang nakita nila dito? Bakit 10 kontra sa 2? Yung 2, nakita nila kung ano yung maganda. Bakit yung 10 na sila, ang nakita pa nila lahat ng mga negative, lahat ng kakatakot,
lahat ng hindi maganda. Kaya noong mag-report po sila, ano po, dito po sa ating pag-aaralan, dito sa Numbers chapter 13, verse 32, hanggang po 33, ito po yung kanilang ikinwento. Ang sabi po dyan, sa 32, so they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. And all the people we saw were huge. Malalaki po sila. We even saw giants there, the descendants of Anak. Alam po ninyo itong si Anak ito, yun po yung higante. At yung pong mga nandoon, yung tatlo po, dito po nila nakita yan. Ano po, yung si Ahiman, si Shishai at Talmia. Ito po yung mga anak ni Anak, na mga higanti po yan, malalaki po yan. Kaya nga, huge, sabi po dyan, all the people we saw were huge. Malalaki sila, higanti sila. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshopper. Ano po? And that's what they thought too. Tignan po ninyo ito. Natural, pinatiktik nga sila. Tiktik po sila. Kung sa panahon po natin, mga intel po yan, intelligence. Mga agent, tiniktikan po nila yung lugar. Sa kanila po, nag-stick na lang po sila doon sa hindi maganda. Natural, kung ganun po yung nakita mo at yun na lang yung nanatili ka na lang doon sa hindi maganda, ano ang mangyayari? Panghihinaan ka ng loob. Paghaharian ka ng takot. At yung pag-aaralan po natin, yung timidity, yung timid, nahihiyain. Kaya nga po dito nakita natin, ano po, natakot sila kaagad. Pangaragulda. Higante pala sila. Paano namin matatalo ito? Parang mga, ano po, grasshopper na lang kami. Naniya kayong kapampangan ng grasshopper? Tipaklong. Hindi po, makanano na rin tipaklong, makanyan lamo. Ingay na. O natural, matatakot ka. Ano po? Pero, doon po sa chapter 14, verse 1 up to 4. Dito po, makikita natin ano yung epekto noong kanilang masamang report. Ito pong mga taong ito, ang mga Israelita, sa kapanahunan po nila, mahigit na po sila sa 2 milyon o 3 milyon. Tingnan po ninyo yun. 10 kontra sa 3 milyon. Yung balita lang na masama, hindi maganda. Yung kabuuan ng 3 milyon na tao na yon. Ano po ang nangyari? Pinangharian po sila ng fear, ng timidity. Espiritu po yan. Kaya dito po sa chapter 14 ng Numbers, chapter 14, verse 1 up to 4, ang sabi po dito, then the whole community began weeping aloud. Hindi lang sila natakot, gagagala pa, kikyakla. Aloud, and they cried all night. Hindi lang minuto yung pag-iyak nila, kung hindi buong gabi. Nakita po ninyo dito kung ano yung dala nung takot at yung pagkadungon po nila. Ano po? Ano po ang sabi dyan? Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained, why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Wouldn't it be better for us to return to Egypt? Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Fear and timidity can hinder you from doing God's will. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa bansang Israel? Hindi ho ba makonquer, masakop nila yung lupang pangako? At bakit po hindi nila nagawa? Dahil doon
sa ulat ng 10 mga spy o tiktik na ito. Mga ragula, balamot ti paklong tamo mo, talagyo. Kita po ninyo? Ano po yung nagiging sagabal sa inyo? Para i-share po natin ang salita ng Diyos. Para yung kalooban ng Diyos ay mangyari. Yang dalawang espiritu na yan, yan ang nag-ahari po. Matagal na po tayo. Pag maragol tayo, maluwat na, matagal na tayong mga Kristiyano. Bakit ang salita ng Diyos yung pag-ibig niya? Bakit hanggang ngayon po, dungong pa rin tayo? Mahihiyain pa rin tayo? Yung masabi lang natin sa mga katrabaho natin, sa mga kapwa natin na Jesus loves you. Hindi natin masabi-sabi. Nagdadalawang isip pa tayo. Namamalipit pa tayo para sabihin natin yun. Dahil yung espiritu na yan pa rin ang nag-ahari. Sa umagang ito, uulitin ko, tuldukan na po natin yan. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Huwag po tayong gumaya dito. Kung sinasabi ng kaaway, wala ka namang alam sa Bible. Kontrahin mo yun. Malamarine na ka man eh. Kontrahin mo yan in the mighty name of Jesus. Ay akong makanyan, Satanas. Yung kinanta po natin kanina, ano tayo? Hindi ba tayo ay anak ng buhay na Diyos? Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, hayaan po ninyo na kumilos ang banal na Espiritu. At kung ano man po yung nasa puso natin para hadlangan ito, para hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos, magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Amen po ba? Ang dami pong kwento sa Biblia na yung dapat yung kalooban ng Diyos ay mangyari sa kanila. Ang isa po dyan ay si Haring Saul. Paano po yung kalooban ng Diyos ay hindi nangyari na dapat yung kingship niya ay magpapatuloy yan? Bakit hindi po nangyari? Dahil po sa kwento kung babasahin po ninyo yung 1 Samuel chapter 15, iniutos po rin po ng Diyos na sakupin nila o labanan po nila yung mga Amalekites. Sakupin nila, ano ang sabi ng Diyos sa kanila? Hanggang magmula sa matanda, hanggang doon sa mga batang dumayadede, sumususo, pati ninyo. Pati yung mga hayop, wala kayong ititira. Kung minsan po, nag-iisip tayo, bakit ang Diyos, ganun ba siya? Magbuhat sa matanda hanggang doon sa bata na wala pang kaalam-alam. So dumayadedi pa lang sa kanyang ina, pinapapatay ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang Diyos po, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Hindi po tayo Diyos. Wala tayong karapatan para tanungin siya. Ang Diyos alam niya po kung ano ang ginagawa niya. Bakit niya pinapapatay, magbuhat sa matanda hanggang sa mga bata? Dahil yung mga matatanda na yan, habang lumalaki, yung mga anak po nila, tinuturuan na nila kung paano lumaban sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Kaya dapat wag tayong masyadong mas marunong pa sa Diyos. Minsan, nagmamaraw-marunong tayo. Kaya nga po dito, ang utos po ng Diyos na pinasabi niya po kay Samuel, kay Saul, papatay mo lahat, sakupin nila yung mga Amalekites na yan. Wala silang ititira. Pero dito po sa babasahin natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 9 up to 11, ano po ang sabi? Saul and his men spared Agag's life and kept the best of the sheep and goats, the cattle, the fat calves, and the lambs. Everything, in fact, that appealed to them. Pag sinabi pong appeal, yung naging kaakit-akit, kaaya-aya, yung gusto po nila, itinira po nila.
They destroyed only what was worthless or of poor quality. Ang pinatay lang po nila, yung mga meron pong sugat, mga mahihina, may mga sakit. Yun lang po yung pinatay nila. Pero yung mga magaganda, matatipuno, ano po, siguro si Haring Agag po, pogi, napugihan po sila. Kaya nga, etaya pa, papatin. Ano po ang sabi dito sa kwento? Verse 10. Then the Lord said to Samuel, verse 11, I am sorry that I ever made Saul king. Nalungkot po ang Diyos. Bakit niya pag ginawang hari si Saul? For he has not been loyal to me and has refused to obey my commands. Samuel was so deeply moved when he heard this that he cried out to the Lord all night. Dahil si Saul po ang unang hari. Natural po na pamahal na rin si Samuel kay Saul. Kaya ganun na lang yung iyak niya. Pero ang Diyos makatarungan po. Ang Diyos po, He is holy, righteous, just. Tandaan po natin yan. At ang kanyang mga desisyon, yung mga inuutos niya sa atin, wala pong kamalian yan. Tandaan po ninyo. Kung may kamalian yan, bakit naririto tayo? Kung ang salita ng Diyos itinuturo doon sa kasamaan, mapunta tayo sa impyerno, bakit naririto tayo? Ang salita ng Diyos, kailanman po hindi ituturo yung ikakakahamak po ng tao. Mahal niya po tayo, kaya nga itinuturo sa atin yung pamamaraan ng Diyos. Pero tayo, mahilig tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan. Malinaw na malinaw po na sinabi ng Diyos. Malinaw din ang pagkasabi ni Samuel kay Saul, patayin mo magbuhat sa matanda hanggang sa mga sumususong mga bata, wala kang ititira. Kahit na ang lahat ng mga hayop nila. Malinaw po yun. Pwedeng gawin po. At bakit naman hindi ginawa ni Saul? Kaya nga po dito makikita natin, nadidismaya rin po, nalulungkot din po ang Diyos. Ano ho ba yung mga ministry ng Diyos sa inyo na hanggang ngayon hindi po ninyo ginagawa? O ginagawa ninyo hindi 100%. Katulad po ba tayo ni Saul? Gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Kaya madalas pumapalpak po tayo. Kaya kanina po sinabi ko sa inyo, itong kwentong ito pinag-aaralan natin. Ano po natin yung sarili natin? Ilagay natin yung sarili natin. Ito bang timidity, itong fear na ito ba yung humahad lang para ikaw ay hindi yung kalooban ng Diyos ay hindi mangyari sa buhay po ninyo, sa buhay po natin? Kaya po ano ang nangyari? Madaling araw po, kinaumagahan, si Samuel po, dahil sabi ng Diyos, puntahan mo si Saul. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ano ba yung sinabi ng Diyos kay Samuel na dapat niya sabihin kay Saul? Dito po sa 1 Samuel chapter 15 verse 20, 24. Ang sabi po ni Samuel kay Saul, nung magkita po sila, sabi po ni Saul, ginawa ko lahat ang pinagagawa ng Diyos. Ang sabi naman ni Samuel, ano yung mga naririnig kong atungal, yung mga iyak ng mga hayop? Sabi niya, yung mga tauhan ko,
Siguro yung mga tauhan niya dahil po pagod sila. Oh, Haring Saul, pwede bang balato mo na lang sa amin ito? Pati si Haring Agag na yan, nakuha, nadakip po namin, nahuli namin. Oo, sige, dalhin mo muna rito. Pero ito pong mga iba na ito, yung mga malulusog, balato mo na lang sa amin. Siguro habang kausap ng mga sundalo si Haring Saul, ano po, gusto niyang kumontra. Ika ng Haring Saul, ginawa namin lahat ang magagawa namin, napatay nga namin lahat yan, nasakop na natin. Tapos ito lang, hindi mo kami pagbibigyan. Anong gusto mo? Siguro ganun po, no? Ako po, ina-imagine ko lang. Ano po? Bumigay naman si Saul. Natakot siya. Baka magrebelde yung kanyang mga tauhan, baka hindi na siya suportahan. Bumigay naman siya. Kaya pinagbigyan niya. Kaya nga, noong magkaharap sila ni Samuel, ano ang sabi niya? Ginawa ko po lahat. Sumunod naman daw siya. Tingnan po ninyo yung pananalita niya. Pero ano ang sabi? Wala ka sikreto na hindi mabubunyag eh. Kaya nga, nag-iiyakan yung mga hinuli nila, kinuha nilang mga hayop nung marinig ni Samuel. Ano yung mga yun? Bandang huli ngayon, ang may kasalanan yung mga tauhan niya. Pero dito po sa babasahin natin sa 1 Samuel 15, chapter 15, verse 20-24, ano po ang sabi ni Saul? But I did obey the Lord. Saul insisted. Pinipilit niya pa. Pinipilit niya. Insisted. I carried out the mission He gave me. I brought back King Agag. But I destroyed everyone else. Ano ba yung utos ng Diyos? Hindi ba hanggang sa matanda sa batang mga pinasusok, papatayin? Walang ititira. Even si Agag po, itong hari na to, dapat patay po yan. Pero, ini-insist pa ni Saul. Tingnan po ninyo, ang tao. Tayo, ganito tayo eh. Ano po? Then, sabi niya, my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Kinuha ng mga bata ko, mga tauhan ko, yung pinaka-best, pinaka-mabuti, matatarba, malulusog, walang sugat. Para ano? Sabi niya, to sacrifice to the Lord your God. Ba't hindi niya kaya sinabi, to sacrifice to the Lord our God? Your God, sabi niya. Ano pa po ang sabi but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Ano ba yung kasaya-saya sa Diyos? Ano ba yung nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos? Sabi po ni Samuel, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice. Kayo po, ililate po ninyo yan sa inyong mga sarili. Ano ba yung nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos? Ano ba yung pinagkatiwala niya? Ano ba yung gusto niyang ipagawa sa inyo? Yung kalooban ng Diyos sa inyo po. Sa bawat isa't isa sa atin. Ano ba yung mga kadahilanan na ini-insist mo para itong inuutos ng Diyos sa atin ay hindi mo magawa o half magawa mo. Kalahati lang magawa mo. Ano po ang sabi dito? Listen, makinig ka. Sabi po ni Samuel, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. 23, rebellion is as simple as witchcraft and stubbornness as bad as worshiping idols. Ang rebellion daw po ay kasing sama ng witchcraft. Ano po yung witchcraft? Pangkukulam. Ano po? Kaya, huwag po kayong magre-rebelde. Kung tayo po ay kinakausap at tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, magkaroon po tayo ng mapagpakumbabang puso. Dahil yung rebellion, malinaw po ba sa atin, ay singkasama
katulad, kamukha ng pangkukulam. Ano ba yung pangkukulam na yan? Sino ang sinasamba ng mga magkukulam na yan? Hindi ba si Satanas? Ano, gusto ninyo ganyan? Dapat po malinaw sa atin ito. Naunawaan ho ba natin? Nabuksan ho ba yung kaisipan natin? Ano po ang sabi dito? So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. I have disobeyed your instruction and the Lord's command. For I was afraid of the people. Inamin din niya po sa bandang huli. Nagkasala ako. Pero ang sabi niya, I was afraid of the people and did what they demanded. Kung kayo po, CEO leader kayo, forerunner kayo, Bible study leader po kayo. Kung ano man po yung ipinagkaloob ng Diyos sa inyo na posisyon sa ministry niya, dapat gawin po ninyo kung ano yung dapat. Amen po ba? Huwag po tayong maging dugo. Huwag po tayong maging mahiyain. Huwag po tayong matakot na sabihin natin kung ano yung totoo. Amen po ba? Basta ayon po yan sa salita ng Diyos. Huwag natin gayahin si Saul. Na in-insist niya pa, pinipilit niya pa. Tapos bandang huli, aaminin niya, I was afraid of the people and did what they demanded. Tandaan po ninyo, ang lahat ng mga itinuturo dito, hindi po tayo ipapahamak. Tayuan lang po natin. Kaya ano po ang nangyari? Natakot po si Saul sa mga tao. At dito po, yung ipinagkaloob po sa kanya, yung king, yung authority. Dahil dinishonored niya po ang ating Panginoon. Completely, hindi niya talaga sinunod ang Diyos. Natanggal po yan, naalis po yan. Ang kalooban ng Diyos kay Saul, maging hari po siya. Hanggang doon, yung lineage niya po yan. Yung kingship na yan, mararanasan po ng kanyang lahi. Pero, wala po. Hindi nangyari po. Kaya nga dito po sa Hebrews chapter 10 verse 36, ano sabi? You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ano po ang dapat nating gawin? Para po makamtan natin yung pangako ng Diyos. Mag-persevere. Magtiyaga. Magpatuloy tayo. Amen. Amen po ba? God wants us to persevere in doing His will because He wants us to receive His promised blessing. Tayo po lahat, aminin po natin at hindi, gusto natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Tayo po lahat. Para makamtan po ninyo yan, makamtan po natin ito. Ano po yung dapat natin gawin? Mag-persevere po tayo. Kung ano man po yung nararanasan ninyo sa buhay ninyo, manatili po kayong magpatuloy po kayo. Panindigan po ninyo ang salita ng Diyos. God wants us, you to overcome fear and timidity with the power of His love because, pangalawa po, fear and timidity can lead you to untimely death. Fear and timidity can lead you to an untimely death. Balikan po natin uli ang kwento ng mga Israelita. Nag-disobey po ang Israelita. Ang mga Israelita po, sa panahon po nila, na lumabas po sila, o nandun pa lang sila sa Ehipto, naranasan na po nila ang kapangyarihan ng Diyos. At nung ilalabas po sila dyan, nakita rin nila, sa dalawang mata po nila, kung paano po ang kapangyarihan ng Diyos.
yung 10 pong salot na dinaanan po ng Ehipto, kung paano sila niligtas ng Diyos, naranasan po nila yung kapangyarihan ng Diyos. At doon po sa ilang, kung paano po dito na habang sila po ay hinahabol ng mga Israelita, mga sundalo po ng mga Ehipto, nakulong na po sila, wala na silang tatakbuhan. Pulang dagat na po yung nasa harapan nila. Rihan ng Diyos. Ano po ang ginawa? At doon dumaan po sila lahat. Pagkatapos po ng Diyos yan. Kitang-kita po nila sa dalawang mata po nila. Yung rihan ng Diyos. Nasa ilang po sila. Sa ilang. Mainit. Pero sa umaga po, nagpadala ang Diyos, yung pillar of clouds. Yung po yung naging silong po nila. Kahit na mainit, kahit naglalakad sila, nakasunod po yan. Hindi sila naiinitan. Sa gabi po, yung pillar of fire naman, yung po yung naging ilaw po nila. At para hindi rin sila lamigin, yan ang nagbibigay ng init. Nagutom sila, humingi sila ng pagkain. Sila lang ang nakatikim ng pagkain na mula sa langit. Pagkain ng mga anghel, yung mana. Hindi pa sila nakontento. Humingi pa rin sila ng karne. Binigyan pa rin sila. Ano pong klaseng karne? Pugo, pinagpadala ng napakaraming pugo ang Diyos. Halos po pag naipon yun, almost repeat po. Paano mo uubusin yun? Nakita nila yung himala ng Diyos. Yung fear and timidity can lead you to untimely death. Paano po itong mga Israelita na ito, na dapat po mararanasan nila yung lupang pangako, yung mabubuhay po sila ng matagal, mahabang buhay, pero bakit natuldukan po, naging maikli ang kanilang buhay? Bakit po? Basahin po natin ang Numbers chapter 14 verse 26. Ano po ang sabi dito? Verse 26, Then the Lord said to Moses and Aaron, How long must I put up with this wicked community and its complaints about me? Yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me. Now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Ano ba ang sinabi nila? Nung marinig po nila na yung mga nandoon sa lupang pangako, yung report ng 10, na malalaki ito na hindi natin sila kaya, parang tipaklong lang tayo sa kanila. Hindi ba nag-iyakan sila? Natakot na sila. Naging dungo na. Ano po? Ano ang sabi nila? Bumalik na lang kaya tayo sa Ehipto. Mabuti pa sa Ehipto. Kompleto pa yung kinakain natin. Dinala ba tayo ng Diyos dito para patayin tayo? Ang dami pong negative na lumabas sa kanilang mga bibig. Tayo po, kapag dumaraan ba tayo sa problema, sa pagsubok, ano ang lumalabas sa bibig po natin? Lord, bakit makanya na naman? Lord, nanoy ni? Ano ho ba ang dapat na gawin ng isang mananampalataya kapag dumadaan tayo sa maraming problema, sa mga pagsubok? Ano ho ba? Hindi ba dapat lalo tayong magpuri sa Diyos? Lalo natin purihin ang Diyos, sambahin po natin. Dahil ang sabi po dito, nagsawa na rin ang Diyos sa kaka-complain ng mga Israelitang ito. 3 million. Walang ginawa kung hindi magreklamo, kung hindi ibak ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanila, I will do to you the very things I heard you say. Gagawin ko kung ano yung lumalabas, yung sinasabi mo, lagi. Sa iyo, sa inyo, sabi po ng Diyos. Ano po yung laging lumalabas sa bibig po natin?
Baka puro negative. Nung kapilang kumeging born again, makanyan. Ba, sinabi na wari ning salita na ng Diyos, potang nag-born again ka, wala ng problema. Nakadumalang kay problema, nakadumalang kay pagsubok. Sinabi na, dumalang tangan, aranasan tangan yan. Malino ya po kaya katamo. Dahil nga liwa, makanyaning konsepto, yung ganyan yung pagkaunawa nila. Mamasa kayong salita na ng Diyos. Kaya encourage na kayo, basa niya, pag-aralan niya, mag-meditate kayo ni salita na ng Ginoo. Para hindi kayo kayang linlangin ng kaaway. Amen. Para wag ninyo sasabihin, may born again ko pa, makanyang kubingin Kulang ka sa pag-aaral, kapatid. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin? Kaya dito, kung ano yung lagi ninyong sinasabi, inilalabas sa bibig ninyo na mga negative, gagawin ng Diyos yan. Pero kung lagi yan, pagpupuri sa ating Panginoon, blessing po. Amen po ba? Ano po ang sabi? 29, verse 29. You will all drop dead. Himbis na makarating sila sa lupang pangako, ano ang sabi ng Diyos? You will all drop dead in this wilderness. Tandaan po ninyo yung mga negative na bagay na nasa puso po natin. Nagbibigay po ng stress yan. Saan nagmumula lahat ng karamdaman? Hindi ba pag-stress ang tao? Sa science po, sabi pag na-stress ang isang tao, tayo po lahat ay may mga cancer cells. Nagigising lang po yan kapag stress ang isang tao. Pero, kapag si Kristo ang narito sa iyo, yung mga cells na yan, hindi magigising yan. Kukontrolin ng Diyos yan. Hindi sila makakagalaw. Kaya nakakagalaw yan dahil doon sa mga ginagawa nating hindi ayon sa salita ng Diyos. Pag sumunod tayo, kalahati lang kasi. Ang gusto natin, yung kalahati, pamamaraan natin Kaya nga po dito, tandaan ninyo ito, yung sinabi ng Diyos sa kanila, sa mga Israelita. I will do to you the very things I heard you say, and you will drop dead in this wilderness because you complain against me. Every one of you who is 20 years old or older and was included in the registration will die. Totoo po ito. 20 years old, pataas. Wala pong nakapasok sa lupang pangako maliban lang kay Caleb at kay Joshua. Sila lang po. Dahil ang lumabas sa kanilang mga bibig ay nakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Meron pong gantimpala yan. Amen po ba? Amen. Kaya fear and timidity can lead you to untimely death. Sa Numbers chapter 14 verse 36, yung pong 10 tik-tik, ano po ang nangyari sa kanila? The 10 men Moses had sent to explore the land, the ones who incited rebellion against the Lord with their bad report. Verse 37, were struck dead with a plague before the Lord. Of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Kaya po kayo, ako mangalat, na eto to, mga tsura, keng kilog pisamban, meron pong ganti yan. May sukli po yan. May reward kayo dyan. Kung ang mabuti, may reward sa Diyos. Yung masama, may reward din yan. Tandaan po ninyo yan. What you sow, you reap. Totoo po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dito po, yung fear at timidity po, may mga talagang negative impact po yan sa buhay po natin. May mga consequence po yan. Bakit po death penalty? Yung iginawad ng Diyos dito sa mga taong mga mareklamo. Yung 20 above ng mga Israelita. Bakit death penalty po yan? Pag-aralan po natin. Dahil po yung pagiging fearful at timid,
ano po, sa paggawa po sa kalooban ng Diyos, ito po yung dinidishonor mo ang Diyos. Hindi mo nirerespeto ang Diyos. Yung palang fear, kapag natatakot ka, may takot ka, mahiyain ka, na i-share mo ang salita ng Diyos, dinidishonor mo ang Diyos. Hindi mo siya nirerespeto. Mas binibigyan mo po ng importansya yung takot. Parang sinasabi mo, Lord, putay mo na ako mansopan eh. Tang malamarinia ka, na parang ito pa yung binibigyan mo ng importansya, yung nahihiya ka, yung may takot ka, parang siya na yung Diyos mo, parang siya yung magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Hindi mo na tinignan kung paano ka matutulungan o mabibigyan ng katapangan, ng kalakasan ng Diyos, yung mga salita niya. Ano po? Kaya nga po tandaan ninyo, kapag yung naghahari pa, binibigyan mo ng importansya, yung takot at yung timid, yung mahiyain ka, mas binibigyan mong importansya yung mga espiritu na yan kesa sa Diyos. Parang sinabi mo na, wala kang kapangyarihan, Panginoon. Dinidishonor po natin. Kaya nga sabi ko kanina, uulitin ko na naman, dapat tuldukan na po natin yung espiritu na yan, yung fear na yan at yung timidity na yan sa buhay po natin. Para po kung yung pinagkaloob, pinagubilin sa atin na ministry, yung pagsishare ng salita ng Diyos, pagkalat ng kanyang salita, ay magawa po natin. Yan po yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen po ba? Patuloy po, tingnan po natin kung ano pa po yung mga nangyari po dito sa buhay po ng mga Israelita. Kaya dito sa Numbers chapter 14, verse 39 to 45, sabi po rito sa kwento, when Moses reported the Lord's words to all the Israelites, the people were filled with grief. Then they got up early the morning, and went to the top of the range of hills. Let's go, they said. We realize that we have sinned, but now we are ready to enter the land the Lord has promised us. Nung marinig po nila yung sinabi ng Diyos, gagawin ko kung ano yung narinig ko na lumabas sa bibig ninyo. Ni takutan lang. Tayo po, wag na nating hintayin yun. Amen. Para magsisi ka, para gawin mo yung kalooban o yung pinagagawa ng Diyos sa inyo. Tayo pong lahat, tandaan ninyo, hindi lang po kayo nakaupo dyan para makinig ng mensahe ng Diyos. Meron po tayong responsibilidad. Meron po tayong assignment. Meron po tayong duty, trabaho. Ano yon? Ikalat ang kanyang mabuting balita. Amen po. Yan po yung trabaho po natin. Tandaan po ninyo. Kaya po, wag na nating hayaan po. Ano po? Na yung ibang tao pa yung makapag-share sa pamilya po natin. Bakit hindi tayo? Kaburin mo naman. Ika-Kristiyano ka. Born again ka. May kapag-share pa pala kareng pamilya mo, kang tatang mo, kang mamo, kang kareng kapatid mo. Aliwala pang tao. Kaya ano po ang sabi dito? Let's go, they said. We realize that we have sinned, but now we are ready to enter the land the Lord has promised us. But Moses said, why are you now disobeying the Lord's orders to return to the wilderness? It won't work. Do not go up into the land now. You will only be crushed by your enemies because the Lord is not with you. When you face the Amalekites and Canaanites in battle, you will be slaughtered. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. Pwede pala tayong iwan ng Diyos. Kaya po hindi nyo nararanasan sa sobrang katigasan ng puso po natin. Nilalabag na natin, kinokontra po na natin yung mga
pinag-uutos ng Diyos, hindi ba ninyo nararamdaman na very dry na kayo? Hindi na ninyo maramdaman ang banal na Espiritu? Hindi na ninyo nararanasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? Lumayo na po, umalis na po ang Diyos. Kaya dito, ano po ang sabi? But the people defiantly push ahead toward the hill country, even though neither Moses nor the ark of the Lord's covenant left the camp. Then the Amalekites and the Canaanites who live in those hills came down and attacked them and chased them back as far as Hormah. Nagpatuloy pa rin sila. Ginawa pa rin nila yung sarili po nilang pamamaraan. Ano ang nangyari? Ito, gisandala. May sambutla. Kasi hindi talaga nila sinunod. Nilabag nila yung utos ng Diyos. Sinabi na sa kanila ni Moses, hindi na, wala na yung presensya ng Diyos at hindi na kayo sasamahan. Umalis na ang Diyos sa inyo. Hintayin pa ba natin na ganito yung mangyayari sa atin? Maranasan natin yung wala na ang presensya ng Diyos pagkatapos ang buhay po ninyo na po, mali-mali na, hindi na maganda. Napakalaking lesson po ito. Ang sabi po dito, delayed obedience is still disobedience. Huwag po nating i-delay. Kung ano man po yung ipinagagawa, ano man po yung sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu, gawin na po ninyo. Huwag na po ninyong hayaan na may mangyari pa. Gusto ho ba ninyo yung nakaratay na kayo? Hindi na kayo makatayo? Tapos sasabihin, Lord, pakayapan mo ko mo. Magsilbi na ako po kaya ka. Mamamaraan mo yun. Eh, nung malakas ka, bakit hindi mo pa ginawa yan? Delayed obedience is still disobedience. Sa Psalms chapter 119, verse 57, 61, Lord, you are mine. Tingnan po ninyo, sabi ni Haring David sa Diyos, Ginoo, kako ka. Personal. Kasi ang Diyos, gusto niya po, personal. Eh, yung salvation, personal po yan eh. Kanya-kanya po yan. Kaya kapag ikaw naligtas ka, meron ka talagang assignment, ano yung pinanggagawa ng Diyos sa iyo? Iparanas mo rin sa iba, sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa kapitbahay mo. Yung pagmamahal na yan, yung salvation na yan. Lord, you are mine. I promise to obey your words. With all my heart, I want your blessings. Be merciful as you promise. I pondered the direction of my life and I turn to follow your laws. I will hurry. Magmamadali ako without delay, walang delay to obey your commands upang sundin ko ang mga pinag-uutos mo. Magmamadali ako. Ako magbagal-bagal. Ako dakala dahilan. Nagmamadali ako, sabi ni David. I will hurry without delay to obey your commands. Ganito po ka-personal ang Diyos kay David. Ganyan niya binibigyan ng kahalagahan. Verse 61, evil people try to drag me into sin. Ano po yung sin dito? Yung disobedience, yung delaying, kung ano yung pinagagawa ng Diyos. But I am firmly anchored to your instruction. I am firmly, alam po nyo yung kahit na po yung, ano ba yung pinakamalaking carrier po ng US ngayon? Yung Ford carrier, yung worth 3 billion na carrier po yan. Yan po may angkla din po yan. Kapag yan po ay nirelease nila, kahit gaano kalaki yung carrier na yan, pag yan umangkla na po yan sa ilalim, kumapit na po yung anchor niya, hindi na po makakagalaw yan. Matatag na yan. Ang sabi ni David, ganyan po. But I am firmly anchored to your instruction. Dito po, nakaangkla
si David. Dapat dito rin po tayo nakaangkla sa lahat ng ating mga sa lahat ng mga desisyon po natin. Maliit, malaki, dapat dito po lahat. Amen po ba? Para po yung layunin, yung kalooban ng Diyos ay magawa po natin. Sure blessings will follow those who are obedient to God. Bakit marami po ang pinagpapala sa kasalukuyan sa atin? At kung yung iba po, hindi pa ninyo ganyan nararanasan, yung 100% na blessing ng ating Panginoon, merong kakulangan. Ang sabi diyan, sure blessings will follow those who are obedient to God. Amen. Obedient to God. Hindi po partial, hindi delayed. Full, 100%. Sure blessings will follow those who are obedient to God. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love, because fear and timidity can ruin your God-given destiny. Yan po yung fear and timidity can ruin your God-given destiny. Tayo pong lahat, may destiny po tayo. May tadhana po tayo. Meron po tayong pupuntahan. Meron pong inilagak. Meron pong ibinigay. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Nasisira po yan dahil po sa fear and timidity. Ano po yan? Pag-aralan po natin na ang lahat po ng plano ng Diyos sa atin na mabuti po, hindi po yan automatic. Hindi po parang, magic na, ting, nandiyan na lahat. Hindi po. Meron tayong dapat gawin. Meron tayong partisipasyon. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin? Nakakasunod ho ba kayo? Balikan po natin ang kwento ng mga Israelita sa Numbers chapter 14, verse 21-24. But as surely as I live, sabi po ng Diyos dito, and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. Ano po ang dapat destiny ng mga Israelita? Yung 20 above. Hindi ba dapat makarating sila, makapasok sila, maranasan nila yung promised land? Kung gaano kaganda, kasagana ang promised land. Tingnan po ninyo yung promised land ngayon, ang Israel po. Disyerto po yan. Pero bakit ang gaganda ng mga prutas po nila? Dahil pinagpala ng Diyos yung lupang yan. At bakit lahat ng mga marurunong, lahat kung ano po yung meron tayong mga advanced technology, saan nagmula yan? Sa Israel pa rin. Doon po karamihan. Kung anuhin po ninyo yan, sasaliksikin po ninyo. Yan po yung na-miss na hindi naranasan ng mga mapag-complain ng mga Israelita, yung 20 above years old. Kaya nga sabi dito, not one of these people will ever enter that land. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed both in Egypt and in the wilderness. Yung sinabi ko po sa inyo, nakita nila lahat. Kayo po hindi pwedeng walang ginawa na milagro ang Diyos sa buhay ng bawat isa't isa sa atin. Dapat alam natin yan. Nakikita po natin. Amen po ba? Yun lang, binago tayo ng Diyos. Tinanggal tayo doon sa luma natin pagkatao, binigyan tayo ng bagong buhay po, pagkatao. Dapat nakikita po natin yan. Kung paano, kung ilang taon na kayo ngayon, ganyan kayo minahal ng Diyos. Tapos mapag-complain pa. Kaya sa umagang ito, binubuksan o buksan ng Diyos yung kaisipan po natin, yung pangunawa natin, yung puso natin, kung gaano kaganda ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa mga Israelita po. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed both in Egypt and in the wilderness, sabi ng Diyos.
But again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. Paulit-ulit, tinatanggihan nilang pakinggan yung aking boses, yung mga sinasabi ko sa kanila, yung mga itinuturo ko sa kanila. Paulit-ulit, sabi ng Diyos. Tayo ho ba, ilang ulit na sinabi ng Diyos sa atin na maging tapat tayo. Kung minsan naririnig lang natin yung mga tithes and offering. Umaalsa na tayo. Pero yan ang isang pamamaraan ng Diyos para maranasan ng bawat isa't isa sa atin. Yung pagpapala na gusto niyang maranasan ng bawat isa't isa sa atin. Pero tayo, gumagawa pa rin tayo ng sarili nating mga pamamaraan. Paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Pagpapalain ko kayo, gawin lang ninyo ito. Sundin lang ninyo, ipamuhay lang ninyo. They will never even see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt. Paghamak, will ever see it. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Pakisabi nga po, loyal. Laksan po ninyo, loyal. Maging loyal kayo sa Diyos. So I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full shares of that land. Ano po yung blessing? I will bring him into the land he explored. His descendants, ang kanyang mga lahi po, will possess their full shares of that land. Tayo po, loyal, na obedient sa Diyos. Nararanasan ho ba ninyo yung pagpapala ng Diyos? Magmula sa inyong kayong mga magulang, tayong mga magulang, hanggang sa mga anak po natin. Kaya nga po, kay Saul, balik po tayo kay Haring Saul. Sinira niya po yung destiny niya, na maging talagang ship po ay maranasan ng lahi niya. Kaya po, kanino ho ba na ibigay yan? Wala, nasira po yung destiny niya. Dahil doon sa disobedience niya po. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 24-26, Then Saul admitted to Samuel, Yes, I have sinned. I have disobeyed your instruction and the Lord's command. I was afraid of the people and did what they demanded. But now, please forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. But Samuel replied, I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. He has rejected you as king of Israel. Huwag na natin hintayin. Pwede palang i-reject tayo ng Diyos. Yung bang mawala yung presensya ng Panginoon sa atin. Alam ko po, naranasan na yung minsan na ninyo naranasan yan. Huwag po kayo magpatuloy. Hayaan po ninyo yung espiritu ng fear na yan, yung timidity na yan. Matanggal po yan sa puso po natin. Magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso. At dito po, meron pa rin isang kwento po. Bibilisan ko na lang. Mag-overtime ko ata, Kenny. Ang sabi po dito, yung isang kwento yung tungkol kay Elijah. Sino po ang may alam ng kwento ni Elijah? 10 propeta ng Diyos yan. Hindi ho ba nakipagbaka siya? Sa 450 na propeta po ni Baal, 400 po na propeta po ni Asera. Ano po? Sa madaling salita po, natalo niya lahat yan. Pinatay niya pa yung 850 na mga propeta yan. Nabalitaan po ni Jezebel. At ang sabi ni Jezebel, nag-text siya. Nagpadala siya ng message kay Elijah. Ang sabi niya, papatayin kita. Sabi niya. Aba, si Elijah na matapang na pinatay niya yung 850 na mga propeta ni Baal at saka ni Asera. Natakot. Nagtago sa isang kuweba. Kaya nga po,
tingnan po ninyo ito. Kung tayo mayroon po itinalaga dito sa atin, may mga posisyon po na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Huwag po tayo matakot na gawin yung tama. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi kanya pababayaan, iiwan. Hindi ba, lagi ninyo naririnig yung 1 John chapter 4 verse 4, yung greater is He that is within us than he who is in this world. Masigit ang makapangyarihan yung nasa sa inyo, yung Kristong nasa sa inyo, yung banal na Espiritu na nasa sa inyo, kesa sa hari ng mundong ito. Para po hindi mawala yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kung anuman pong klaseng posisyon po yan, na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa'yo, huwag nating gayahin si Elijah. Isang babae, natakot siya. Doon lang sa sinabi na papatayin kita. Kaya nga po doon sa 1 Kings chapter 19 verse 16, ano po ang sabi niya ng Diyos? Then anoint Jehu, grandson of Nimsi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Dahil doon sa kaduwagan niya, naging dungoy. Sana siya pa rin yung propeta sa Israel. Pero pinalitan siya ng Diyos. Bakit? Kasi hindi niya kayang tumayo. Hindi niya kayang tayuan. Nakalimutan niya na meron siyang isang Diyos pangyarihan. Kung babasahin po niyo yung kwento na yan, marami pong ginawa bago niya pinatay ang mga propetang ito. Meron po siyang ginawa. Nakalimutan niya yon. Binuhusan niya po, nag-alay sila ng handog sa ating Panginoon. Yung handog na yun po, binuhusan niya pa ng tubig ilang beses. Binasa niya po, nag-overflow. Nanalangin siya sa Diyos. Sinunog ng Diyos yun. Yun doon sa mga propeta. Ilang oras, ilang araw sila nananalangin pero hindi duminig si Baal sa kanila. Nakalimutan ni Elijah. Tayo po sana, huwag tayong magkaroon ng amnesia kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa't isa sa atin. Marami na pong milagro ang ginawa ng Diyos sa atin. Huwag nating kakalimutan yan. Amen. Para hindi tanggalin ng Diyos kung ano yung kanyang pinagkatiwala sa atin po. Amen po ba? Sa Jeremiah 29:11, o doon po sa Hebrews chapter 10 verse 36, gusto ko lang pong bigyan diin ito. Sabi po, ulitin ko, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kung itong mga tao na ito, si Saul, si Elijah, kung nag-persevere lang po sila, sana hindi natanggal yung kingship kay Saul. Si Elijah, sana propeta siya ng Israel. Tayo po. Anong meron ka ngayon? Ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa inyo na dapat ninyong gawin? Ano yung kalooban ng Diyos na hanggang ngayon ini-insist ninyo, Lord, ala akong kabaluan, Lord, nalamarini ako. Kaya nga sa araw na ito, sa oras na ito, yung spirito ng fear, ng mahiyain, patanggal po natin, padurog natin sa ating Panginoon. Na yung kalooban niya ay magawa po natin. Sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po yung plano ng Diyos sa atin. Mawawala po yan kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Sana po, sa umagang ito, lubos nating naunawaan kung ano ang idinudulot ng fear at ng timidity sa buhay po natin. At ngayon, binuksan ng Diyos, ng banal na Espiritu, yung kaisipan natin, yung puso natin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Yayakapin pa po ninyo yung Espiritong yan? O itatakwil na ninyo?
o yung strongholds ng kaaway na yan sa bawat isa't isa po ay matanggal sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At magawa natin yung kalooban po ng ating Panginoon. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to conquer fear and timidity. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love. Because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Fear and timidity can lead you to untimely death. Fear and timidity can ruin your God-given destiny. Last two verses po. 1 John chapter 4 verse 18-19. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Saan po nagmumulaya ang pag-ibig na yan? Saan nanggaling yung pag-ibig na yun? Tunay na pag-ibig yan. Walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, there is no fear in love. Yung true love, yung TL na sinasabi natin. Yung true love na yan, galing lang po sa Diyos na yan. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Last verse po, Psalms chapter 13, verse 5. Ang sabi po dyan, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. But I trust in your unfailing love. Sabi po ni David, heart rejoices in your salvation. Kaya po ang masiyahin na puso, it is like a medicine. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. We can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. We can prevent fear. Pwede po natin pigilan, pwede natin tanggalin ng kapangyarihan yung fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Magtiwala lang po tayo sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po yung tunay na pag-ibig. Amen po ba? Sa umagang ito, salamat po sa Diyos. Salamat sa kanyang mensahe. Ipinaalam, ipinarinig, ipinaintindi, ipinaunawa niya sa atin. Ano yung tunay na pag-ibig? Kung paano God's love empowers you to conquer fear and timidity. Nasa sa inyo po. God has given us yung free will. Free will to choose what is right from wrong. Nasa sa inyo po. Ngayong umagang ito, kung yung fear and timidity po na yan, ang espiritu ng fear and timidity, ay pananatilihin po ninyo sa puso ninyo. O kung ano yung narinig ninyo na mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, yan ang ipamumuhay ninyo at itatakwil ninyo, aayawan na ninyo yung espiritu ng fear and timidity po na yan sa buhay ninyo. Upang magawa po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Nasa sa inyo po ang desisyon. Lagi ko pong sinasabi, life is not a series of chances. It is a series of choices. It is your choice sa umagang ito to obey God or dishonor Him. Tandaan po ninyo, what you sow, you reap. Tayo pong lahat